Ako si Mang Rod, 15 taon nang nagmamaneho ng taxi sa Maynila. Sanay na ako sa mga pasahero, maingay, tahimik, lasing, tulog, at minsan, walang bayad. Pero may isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Isang biyahe na hanggang ngayon, ayaw ko ng pag-usapan. 12:00 na ng gabi, malapit sa North Cemetery. Nag-aabang ako ng pasahero. Walang masyadong tao, maliban sa ilang dumaraan na motorsikulo. Malamig ang simoy ng hangin at parang ang bigat ng paligid. Sa side mirror ko, napansin kong may babae sa giid ng kalsada. Nakaputi, nakatayo lang, parang may hinihintay. Pinasok ko sa loob ng taxi. Tinanong ko kung saan papunta. Mahina lang ang boses niya, halos pabulong. Sa dulo po ng daang bakal? Hindi ko kabisado yun, pero sinabihan niya akong siya na raw magsasabi kung saan liliko. Tahimik lang siya buong biyahe. Ang naririnig ko lang ay ugong ng makina at tikatik ng ulan sa windshield. Pagdaan namin sa may sementeryo, naamoy ko bigla ang amoy ng kandila at bulaklak. Kahit sarado ang mga bintana, parang bumigat ang hangin sa loob ng taxi. Sinilip ko siya sa rearview mirror at doon ko napansin na wala siyang anino. Nakapit ako sa manibela. Hindi ko alam kung titigil ako o magpapatuloy. Pero narinig ko ulit ang boses niya. Mahina pero malinaw. "Diyan po, sa may kanan. Ihinto niyo po." Pagtingin ko sa kanan, bakanting lote lang. Madilim at may lumang pader ng sementeryo. Walang bahay, walang tao. Paglingon ko sa likod, wala na ang babae. Wala ring bakas ng pagbukas ng pinto. Naiwan lang sa upuan niya ang isang maliit na kandilang kulay puti, basa ng ulan pero umiilaw pa rin. Mula noon, hindi na ako dumadaan doon kahit anong mangyari. At tuwing gabi ng undas, may nakikita pa rin akong taxi sa side mirror ko. Nakasunod, walang driver at may babaeng nakaupo sa likod. Nakatingin lang sa akin. May isang bahay sa dulo ng kalsadang iyon na ayaw lapitan ng kahit sino. Sa araw, mukhang ordinaryong lumang bahay. May bakod, may puno ng mangga, at sirang gate na nakalaylay. Pero sa gabi, nag-iiba ang lahat. Parang humihinga ang mga pader nito. Ako si Liza. Nagtatrabaho ako noon bilang ahente ng lupa. Isa sa mga assignment ko ay ibenta ang bahay na iyon. 5 taon na raw bakante, walang bumibili. Kasi sabi ng mga kapitbahay, may nangyari raw doon na hindi nila gustong pag-usapan. Hindi ako naniniwala sa mga kwento. Trabaho lang ang tingin ko ron. Hanggang sa pumasok ako sa loob. Pagbukas ko ng gate, malamig agad ang hangin. Tahimik. Walang ibon, walang aso, kahit huni ng kuliglig wala. Ang sahig sa loob ay puno ng alikabok at mga tuyong dahon. May amoy ng lumang kahoy at amag. Napansin ko rin ng mga frame ng litrato sa dingding. Puro pamilyang nakangiti, pero halos burado na ang mga mukha, parang sinadya. Habang nag-iikot ako, napansin kong parang humahaba ang anino ko sa bawat silid na pinapasok ko. Hindi ko na pinansin. Umakyat ako sa itaas at doon, sa pinakadulong kwarto, may pintuang bahagyang nakabukas. Hinawakan ko ang doorknob. Mainit, para bang may apoy sa loob. Pero nang buksan ko, malamig ang hangin na parang nagyayelo. Walang tao sa loob, pero may kama, may laruan sa sahig, at may music box sa mesa. Nakaikot ito pero walang kamay na humawak. Naririnig ko lang ang malambing nitong tugtog na unti-unting bumabagal hanggang sa tuluyang tumigil. Paglingon ko, napansin kong sarado na ang pintuang pinasukan ko. Nasa loob na ako at sa salamin sa harap ng kama, may nakatingin sa akin. Hindi ako. Isa siyang babae. Nakatayo sa likod ko, nakangiti pa rin. Nang makalabas ako, pawis na pawis ako kahit malamig ang paligid. Tumakbo ako palabas, pero bago ako umilis, lumingon ako sa bahay. Sa bintana ng kwarto sa itaas, nakita kong nakasilip siya.
Nakangiti pa rin. Kinabukasan, ibinalik ko ang susi sa opisina at mula noon, tuwing gabi, kahit saan ako matulog, naririnig ko pa rin ang tunog ng music box na unti-unting umiikot kahit wala naman ako sa bahay na iyon. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Quezon. Tahimik doon, puro palayan, at sa likod ng bahay namin ay may malawak na maisan. Tuwing gabi, nilalaro namin ng mga pinsan ko ang habulan sa paligid, pero laging may bilin si Lola. Huwag kayong tatakbo sa gitna ng maisan pag lumubog na ang araw. Nung una, akala namin takot lang ni Lola sa mga ahas o mga ligaw na hayop. Hanggang sa isang gabi ng tag-ani. 9:00 ng gabi, ako lang mag-isa sa bahay. Naririnig ko ang mga kuliglig sa labas at ang ihip ng hangin na dumaraan sa mga dahon ng mais. Pero may isa pang tunog, parang may humahaplos sa mga tangkay, dahan-dahan, paikot sa bahay. Lumapit ako sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mga dahon ng mais na gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil parang may dumadaan sa pagitan ng mga tanim. Mabagal, pero sigurado, parang may nagmamasid. Inilapit ko pa ang ulo ko sa bintana. Doon ko nakita, 2 mata, mapupula, nakasilip mula sa pagitan ng mga mais. Hindi gumagalaw, pero nakatitig diretso sa akin. Napatras ako, napaupo sa sahig. Pero nang bumalik ako sa bintana, wala na iyon. Tahimik ulit. Akala ko guni-guni lang. Kinabukasan, may mga bakas ng paa sa paligid ng bahay. Maliit, parang sa bata. Pero kakaiba, may 5 sa harap at 5 rin sa likod. Parang gumagapang. Ilang araw akong hindi lumalabas, pero isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga nagkakaluskos sa bubong. Parang may naglalakad. Sumilip ako sa ilalim ng pinto at sa labas ng bahay may liwanag ng buwan at anino ng isang bata na nakaupo. Dahan-dahan kong sinubukang lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita ko siya. Bata. Mga 7 taon siguro, pero kulay abo ang balat at tuyo ang mata. Nakaupo sa tumpok ng tuyong dahon ng mais, nakatingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero ang paligid unti-unti nang nagdilim. Ang mga dahon ng mais tila gumagalaw ng sabay-sabay, parang may buhay. At bago ako tuluyang napapikit, narinig ko ang boses ni Lola sa isip ko. Huwag kang tititig sa kanila. Nang dumilat ako, umaga na. Wala na ang bata. Pero sa may pinto ng bahay, may iniwan na marka sa lupa. Hugis kamay, parang sinusubukang kumapit, papasok. Mula noon, tuwing gabi, kahit nasa siyudad na ako, minsan naririnig ko pa rin ang mga kaluskos ng dahon ng mais. At sa bawat salamin na madadaanan ko, minsan may 2 mapupulang mata na nakatingin sa akin.